Balik tayo sa nakaraan. May pagtataka na nagtanong ang Diyosa kung ang bida ba yung kanina lang na umalis. Taas noon namang sambit ng bida na oo. Halatang nagtataka ang Diyosa sa nangyari at napatanong na kung bakit nangyari ito. Bahagya namang umupo ang bida at nagtanong sa Diyosa kung mapupunta ba siya sa iba pang mundo. Dahan-dahan namang bumaba ang Diyosa na nagsabi na malamang oo. At ipinatong ng Diyosa ang kanyang kamay sa ulo ng bida sabay sambit na gayunpaman may ibibigay akong iba pang kapangyarihan dahil ito ang nasa alituntunin ng mundo na ito. Sabay tingin naman ng bida sa kamay ng Diyosa na may halong pagtataka sa nasambit nito. May pagtataka rin na sinabi ng Diyosa na wala siyang alam sa nangyayari at pinag-ingat niya ang bida sa pag-alis nito. Natahimik ulit ang bida na may pagkadismaya dahil sa pagka-irresponsible ng Diyosa sa tungkulin niya. Makaraang sandali pinakita naman ang ghostly na naglalakas ang kulog at kidlat. Napasabi na lang ang bida na nakita na niya ang bilog na mahikang ito kaparehas ng nakaraan na mahika, pero may pagtatakang napasambit sa sarili na imbes dilaw bakit lila ang mahika at nabanggit pa niya na magkaiba sa nauna ang pattern ng mahika. Habang nag-iisip ang bida sa nangyari doon niya na napansin na nalipat na siya ng lugar. Napunta ang bida sa madilim na kwarto ngunit nakabusel ang bibig at nakabalot ito ng kumot. May halong lungkot ang bida na pabulong sa sarili na mamaya na niya itutuloy ang iniisip niya tungkol sa mahika. Dahil nasa masamang sitwasyon siya, doon na pinakita ang matandang pangit na parang nanggigil sa gwapuhan ng bida at napambat pa ito na ang samuning ay nakumpleto na. Ito pala ang matanda na nagpatawag sa ating bida papunta sa mundong kinalalagyan niya. Natutuwa namang pinuri ng isang kasama niya na mukhang Meniochis ang doktor na nagtagumpay ito. At banggit pa niya na kung pwede pangalan sa kanya ay Subject 12. Habang tuwang-tuwa ang kasama niyang lalaki na paisip naman ang doktor na parang may nararamdaman siyang kakaiba sa ating bida. Ang naiisip pala ng doktor sa ating bida ay parang nasa nibon ng attack type demon ay ang katawan nito. May inis namang napatingin ang bida sa lalaking kasama ng doktor at napasabi itong narinig niya na sinabihan siyang subject kani-kanina lang. At doon na sumabog ang kaba ng ating bida at dahil doon napasigaw siya sarili na nasa masamang sitwasyon siya. Sabik naman ang dalawang kumagpag-eksperimentohan ang katawan ng bida. Napasabi naman ang doktor na ito na ang simula nila kaya dahan-dahan at may pagkaingat ang gagawin nila sa katawan ng ating bida na parang magtatagumpay. Utu-utu namang sinang-ayonan ito ng ulegang kasama ng doktor. Malungkot namang napaisip ang bida na para bang kaharap niya ang sikat na doktor na si Dr. Frankenstein at ang kasama nitong si Igor. Nanggigil namang sabi ng doktor na kung ano ang nilalaman nitong demon ay sa mata ng ating bida. Halatang nabigla ang bida sa pagkakasambit ng doktor at parang dudukutan ang kanyang mata. Naikwento naman ng doktor na ang tao na galing sa ibang mundo ay ipapadala sa iba pang mundo. At makakatanggap ito ng kapangyarihan ng demon ay bago makatawid sa kanilang lugar. Nabanggit pa ng doktor na ang kanilang ginawang eksperimento at napatunayan ito at hindi kagaya ng sinasabi ng iba na katang isip lamang ito. Sabay tawa pa niya sa harap ng bida habang sinasabi ang mga nasambit niya, kaya sa pagkakataon nato doon na naunawaan ng bida na kaya pala siya nagka-demon ay dahil yun ang binigay ng Diyosa bago siya malaipat sa mundong ito. Habang nag-iisip ang bida sinabayan naman ng doktor ng isang mahikang pampatulog at sambit pa niya na ang mahikang ito ay mapapanatili kang. Naputol naman doon ang pagsasalita ng doktor at kasabay noon ang pagkagulat ng bida sa nasaksihan niyang mahika. Sabay tawa pa ng malakas ng doktor sa bida dahil sa pagkagulat nito. Ngunit napagtanto ng doktor na may halong pagkagulat at halatang pinagpapawisan. Na parang may kakaibang nangyayari sa mahika niyang hipnotismo sa kadahilanang hindi gumagana ito. Nasambit pa ng doktor na ginamitan niya ang mahika ng mataas na uri ng pangpatulog. Kasabay nito ang pag-iisip ng bida na napatanong sa sarili na mataas na uri ito ng mahika. Napasugod naman sa pagkabigla ang kasama ng doktor at napasabi na ang subject nila ay naglalabas ang kanang mata ng Demon Eye of Vision at ang kaliwang mata naman ay Demon Eye of Magic Circle.
Nabigla naman sa pagkagulat ang doktor sa pagkasambit ng kasama niya. At pareho silang nagdiwang sa galak sa nalaman nilang hindi lang isa kundi dalawang demon ay ang nagpaposes sa subject nila. Sabay silang nagdiwang na parang tumama sa loto. Masaya namang binanggit ng doktor na magpapatuloy na sila sa kanilang pag-e-eksperimento sa bida na hindi na kailangan gumamit ng hipnotismo. Utu-utu naman sumang-ayon ulit ang kasama nito. Habang masaya ang dalawang ang nag-aalala naman ang bida at napapabulong sa sarili na kakatayin na siya ngunit parang hindi na eksperimento ang gagawin kundi matinding pagpapahirap sa kanya. Aray ko, nanginginig namang kumakawala ang bida sa pagkakatali niya at napabulong sa sarili na kailangan niyang makatakas o gamitin ang demon eye para makatakas siya. Hanggang sa may lumabas na berdeng bilog na mahika at may halong pagtataka sa mga mata niya na kung bakit nangyayari ito. Sabay namang nabigla ang dalawang kumag sa mga nakita nila sa paanan ng bida na parang guguho ang mundo. Napangiti naman ang bida sa mga nagyayari at nasakto pa sa oras ang paglabas ng mahika dahil makakatakas na siya sa dalawang kumag na ito. Lumipas ang sandali nakita naman natin ang malungkot na mukha ng bida sa pagkakarating niya sa ibang lugar. Yun pala nasa mundo ulit siya ng Diyosa at nagulat naman ang Diyosa sa nangyari sa pagkakakita niya sa ating bida. May pagtataka namang tanong ng Diyosa sa bida na bakit bumalik siya ulit sa lugar na ito. At pabiro pa niyang tanong na kung may gusto ba ang bida sa kanya kaya bumalik siya. Hindi naman pinansin ng bida ang sinabi ng Diyosa, sinabi na lang niya na bigla na lang nangyari ito. At napatanong pa siya sa Diyosa na kung wala bang alam ang Diyosa sa dahilan kung bakit nangyayari ito. Habang nag-iisip ang Diyosa sinagot niya ang tanong ng bida na ang kababalaghang ito ay ang bida ang kauna-unahang nakaranas nito. At iniisip pa niya kung babalikan ang lahat ng alam niyang nangyari. Ngunit binawi niya ang sinabi at napag-isipan niya ang pagbabalik ng bida. Pero habang nangyayari ang pagsisilita ng Diyosa lumabas naman ang berdeng mahika kasabay ng pag-iisip ng bida at may pagtatanong sa sarili na kung normal ba ang Diyosa. Base kasi sa pagsisilita nito at ang pagbanggit niya ng pagkakadating ng bida ay mukhang normal naman ang Diyosa. Lumipat naman ang pangyayari sa paglipat ng bida sa kasunod na mundo. At dun lumabas ang dalawang babae na ang isa ay bata at yung isa ay parang kasambahay na elf. Nakatingin naman ang bida sa dalawang masayang babae na nag-uusap at nasambit naman ang elf sa bata na nakapagpatawag siya ng halimaw na tao. Banggit pa niya sa unang subok ng bata ay nagtagumpay ito. Dagdag pa niya na napakagaling ng bata at walang makakatalo sa kanya. Galit namang nasabi ng bida sa dalawa na kung sino ang sinasabihan nilang halimaw. Kasabay nito tuturukan na ang kamay ng bida ng hawak nitong karayom. Ngunit may biglang nangyari at base sa mukha ng dalawang babae na para bang gumuho lahat ng pangarap nila. Masaya namang binanggit ng bida na kung saan lumitaw ang mahika na ligtas na naman ang buhay niya. Sambit pa niya na nakabalik ulit siya, yun pala nasa mundo ulit siya ng Diyosa. Nanlalambot namang sambit ng Diyosa na ang bida na naman ang nagpakita sa kanya. Seryoso namang tanong ng bida sa Diyosa kung nalaman na ba ng Diyosa kung anong dahilan kung bakit palaipat-lipat siya ng ibang lugar. Sinagot naman siya ng Diyosa na maikli lang ang babanggitin niya sa kadahilanang maikling oras lang pananatili ng bida sa mundo niya. Ipinaliwanag ng Diyosa na ang karaniwang subject ay kaya nalilipat sila ng ibang mundo ay dahil sa lakas ng kaluluwa nila. Ito ang paraang para makalipat sila sa ibang mundo pero base sa karanasan ng bida ay isa siyang rare na tao na may pinakamalakas na kaluluwa kumpara sa iba. May pagtataka namang tanong ng bida sa Diyosa na kung paano nangyari dahil isa lang naman siyang ordinaryong estudyante at hindi naman siya isang Diyos. Sagot naman ng Diyosa na ang lakas ng kaluluwa ay walang dapat gawin kung may tamang katayuan. Ngunit ibang usapan na yun kung may ibang lakas ng personalidad ang isang tao. Bago umalis ang ating bida nagsabi ang Diyosa na titigil na ang paglipat niya ng ibang lugar pag nadala na siya sa mundo na gagawin siyang isang bayani. At ipinatong ng Diyosa ang kamay sa ulo ng ating bida at naglabas ito ng maliwanag na mahika. Mga ilang sandali ulit lumipat naman tayo sa isang kaharian na may magandang gusali. At na nagpakita ang animoy isang prinsesa na may hawak ng bowl ang asol ang kulay. At nagbanggit ito sa na nagtataglay ang kanyang kausap ng tinatawag na skill thief.
Ang kausap pala nito ay ang ating bida, sabay bigla siya sa nabanggit ng babae na skill thief. Nabanggit naman ng bida sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang kamay na ang ikaapat niyang paglipat ng lugar ay biniyayaan siya ng iba pang kapangyarihan. Sinubukan naman ng bida na hikayatin ang babae na gawin siyang bayani sa mundo nila para matali na siya sa mundo nila. Bakas naman sa mukha ng babae ang pagkabigla sa sinabi ng ating bida at pinagpapawisan sa nabanggit nito. Ngunit may bigla na namang lumabas na itim na mahika sa paanan ng bida at nalipat naman siya sa madilim na kaharian. Doon niya ulit na pagtanto na sa ikalima niyang paglipat ay kagagawa ng itim na mahika at lumabas doon ang isang babae na halatang pagod na pagod sa ginagawa nitong ritual. Doon ulit pinakita ang ating bida na nakahiga sa isang bilog na mahika habang nag-iisip na ang natanggap na naman niyang bagong kapangyarihan ay ayon sa itim na mahika. Nalipat ulit ang bida sa ika-6 na lugar na may mas madilim na kaharian at may nagsisigawang mga halimaw at tinuturing siyang Demon Lord. Maya-maya pa nakabalik na ulit ang bida sa lugar kung nasan ang Diyosa at binabalutan ito ng madilim at napakalakas na itim na enerhiya. Nagpakita naman ang Diyosa at halatang pinagpapawisan sa nakikita niya sa bida. Sabay banggit sa bida na naka-absorb siya ng napakalakas na kapangyarihan sa paglipat-lipat nito ng mundo. May halong pagtataka at gulat naman ang tanong ng bida kung totoo ba na ganito ito pag pinagmasdan sabay tingin sa kanyang kamay. Hindi naman pinansin ng Diyosa ang tanong ng bida, sabay mataray niyang sinabi sa bida na ang alam niya sa susunod na mundo ay yun ang uli na patutunguhan niya. May pagkabigla namang tanong ng bida sa Diyosa kung totoo na ba yung sinasabi niya. Bago ulit umalis ang bida, ipinatong ulit ng Diyosa ang kamay niya sa ulo nito. At banggit na pagsasama-samahin niya ang kapangyarihan nito. At kung makarating na siya sa ibang mundo, pwede niyang makita ang mga antas lahat ng ito sa pamamagitan ng abilidad ng kanyang kanang mata. Pagtapos ng nangyari, nalipat naman tayo sa napakalaking kastelyo at may nagsalita na mabuhay ang mga bayani. Doon na minulat ng ating bida ang kanyang mga mata at nakangiting sambit sa sarili na sa wakas naging bayani na ulit siya.